Alam mo ba na may isang 71 anyos na lalaki na pumanaw habang natutulog kagabi? Labis ang pagkagulat ng kanyang pamilya. Wala siyang malubhang karamdaman. Mayos siya buong araw. Isang karaniwang gabi lang tulad ng dati. Pero kinabukasan, hindi na siya nagising. Ano ang nangyari? Mari ba itong naiwasan? Ang totoo, palampas ng 70, may ilang gawain bago matulog na maaring tahimik pero delikado sa kalusugan ng papataas ng panganib sa stroke, atake sa puso at kahit biglaang pagkamatay. At ang masaklap, karamihan sa mga tao ay hindi namamalayan na ginagawa nila ito gabi-gabi. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na nakasanayang gawain tuwing gabi na kailangang iwasan kung ikaw ay lampas 70. Nga simpleng bagay na akala walang epekto, pero may malalim na koneksyon sa kalusugan at habang buhay. Ang iba ay baka ikagulat mo. Ang ilan, baka ginagawa mo na ng maraming taon nang hindi mo namamalayan. Sa pagtatapos ng video, makakaroon ka ng kaalaman para protektahan ang sarili mo, mas mapaganda ang iyong tulog, at magising tuwing umaga na mas malakas at mas malusog. Manatili hanggang sa huli dahil ang huling gawain ay isang bagay na halos lahat ng matatanda ay ginagawa gabi-gabi at maari itong magdala ng malubhang panganib. Malalaman mo rin kung ano ang dapat gawin kapalit nito upang makamit ang isang mas ligtas at mas malusog na pagtulog. Tara na, simulan natin. Gawain 1. Pagkain ng mabibigat na pagkain malapit na sa oras ng pagtulog. Isa sa mga pinakakaraniwang pero delikadong gawain tuwing gabi kapag ikaw ay lampas 70 taong gulang ay ang pagkain ng mabibigat na pagkain malapit sa oras ng pagtulog. Maaring iniisip mong wala namang masama baka ginagawa mo na ito sa loob ng maraming taon at naging ayos naman. Pero habang tayo'y tumatanda, nagbabago ang paraan ng katawan sa pagtunaw ng pagkain. Kung ano ang kinakain mo bago matulog at lalo na kailan mo ito kinakain ay may malaking epekto sa kalidad ng tulog mo, kalusugan ng puso, at panganib sa biglaang komplikasyon habang natutulog. Isipin mo ito. Nung bata ka pa, kaya mong kumain ng isang malaking hapunan ng 10 oras at makatulog ng maayos. Pero ngayon, pagkatapos ng 70, bumabagal na ang metabolismo mo. Ang tiyan mo ay hindi na kasing epektibo sa pagtunaw at mas matagal na para masira ang pagkain. Ang resulta, acid reflux, pagkaantala ng tulog at pagtaas ng presyon ng dugo nga bagay na may connection sa mas mataas na panganib ng atakeng puso o stroke habang natutulog. Kung naranasan mo ng magising sa gitna ng gabi dahil sa paninikip ng dibdib, pananakit ng sikmura o mabilis na tibok ng puso, malamang ay may kinalaman ito sa huli mong pagkain. Narito ang nangyayari kapag kumain kang marami bago matulog. Imbes na ang katawan mo ay mag-focus sa malalim at nakapagpapagaling na tulog, abala ito sa pagtunaw ng pagkain. Naglalabas ng acid ang tiyan mo. Abalang-abala ang bituka mo. At nananatiling mabilis ang tibok ng puso mo kahit dapat bumabagal na ito. Ito ay nagiging chain reaction na pumipigil sa iyo na makatulog ng mahimbing at napapataas ng sansa ng biglaang insidente sa puso. Halimbawa, kung nasanay kang magmerienda ng pasta o burger bago matulog, baka sa pakiramdam mo ay busog ka at kontento. Pero habang nakahiga ka na, ang asido sa tiyan mo ay umaakyat patungong lalamunan na nagdudulot ng pananakit, pagubo o pakiramdam ng pagkasakal na pwedeng magpagising sa iyo ng biglaan. Sa pagdaan ng panahon, ang madalas na acid reflux o GERD ay maaring humina ang kalamnan sa lalamunan at daanan ng hangin na napapataas na panganib sa aspiration pneumonia, isang malubhang impeksyon sa baga na maaring ikamatay na matatanda. Mas masama pa, ang pagkain ng sobrang gabi ay nagpapataas din ng blood sugar.
Kung may diabetes ka o mataas ang sansa mo magkaroon nito, pwedeng magdulot ito ng imbalance sa asukal sa dugo habang natutulog. Ipinapakita ng mga paaral na ang matatandang madalas kumain ng late ay mas mataas ang sansa magkaroon ng metabolic disorders na naunay sa sakit sa puso. Ano ang dapat mong gawin? Subukang tapusin ang huling pagkain 3 hanggang 4 na oras bago ka matulog. Bibigyan nito ng sapat na oras ang katawan mo para matunaw ng maayos ang pagkain bago ka humiga. Kung kailangan mo talagang kumain ng kaunti bago matulog, pumili ng magaan at madaling tunawin tulad ng ilang piraso ng mani, kaunting prutas, o isang tasa ng mainit na herbal tea. Makakatulong pa ito sa tulog mo nang hindi binibigatan ang tiyan. Tandaan, hindi na kagaya ng dati ang katawan mo. Sa simpleng pag-adjust ng oras ng pagkain, maaari mong mabawasan ng malaki ang panganib sa kalusugan tuwing gabi. Gumanda ang tulog mo at bigyan ng sapat na pahinga ang katawan mo na tunay nitong kailangan. Gawin 2. Uminom ng sobrang dami ng likido bago matulog. Maraming tao ang naniniwala na lagi daw mabuti ang manatiling hydrated at sa kabuuan tama naman ito. Kapag sobra ang iniinom na likido lalo na sa gabi bago matulog, maaring makasama ito sa kalusugan mo lalo na kung ikaw ay lampas 70. Kung madalas kang magising sa gitnang gabi para umihi, baka oras na para pag-isipan kung gaano karami ang iniinom mong tubig tuwing gabi. Pero hindi lang sa tulog ito nakakapekto, pwedeng tumaas din ang panganib mo sa pagkahulog, problema sa puso, at paghina ng memorya sa pagdaan ng panahon. Bakit ito mahalaga? Habang tumatanda tayo, humihina ang kapasidad ng panto, mas mabilis itong mapuno, humihina ang nga kalamnan, at mas sensitibo ang katawan sa kahit kaunting likido. Kaya kung iinom ka ng malaking baso ng tubig, tsa, o juice, bago matulog, malamang ay magigising ka sa gitna ng gabi dahil sa pag-ihi. At kahit parang simpleng abala lang ito, mas malala ang epekto kaysa sa iniisip mo. Isipin mo ito. 2:00 ng madaling araw. Bigla kang nagising at kailangan mong umihi. Tumayo ka agad, pero hindi pa naka-adjust ang presyon ng dugo mo. Pwedeng mangyari ang tinatawag na postural hypotension, isang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo pektayo na nagdudulot ng pagkahilo, panlalabo ng paningin at minsan ay pagkahimatay. Maraming nakatatanda ang nakakaranas nito ng hindi nila namamalayan at sa kasamaang palad. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng pagbagsak sa gabi. Ang simpleng pagpunta sa banyo ay maaring mauwi sa fracture, sugat sa ulo o mas malubhang aksidente. Bukod pa riyan, ang madalas na pagising sa gabi para umihi na kilala bilang nocturia ay nakakasira sa natural na cycle ng tulog. Tuwing nabubukas kang ilaw o gumigising, iniisip ng utak mo na umaga na at humihinto ito sa paggawa ng melatonin, ng hormona na tumutulong sa malalim at panatak na tulog. Sa paglipas ng panahon, ang kakulangan sa tulog ay nakpapahina sa immune system, napapataas ng presyon, at maaring makpabilis ng pagkalimot o cognitive decline. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang matatandang madalas gumising sa gabi ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng dementia at iba pang memory-related na kondisyon. Pero hindi ibig sabihin nito na huwag nang uminom ng tubig. Ang mahalaga ay ang tamang timing. Uminom ng mas maraming likido sa umaga at tanghali at unti-unting bawasan pagdating ng hapon. Kung nauhaw ka sa gabi, maliit na sips lang ang inumin, huwag isang buong baso. Kung uminom ka ang kape o tsaa sa hapon, tandaan, may caffeine ito na napapalakas ng ihi, kaya mas lalala ang problema. Isa pang tip, pansinin ang nga tagong source ng likido sa pagkain mo. Mga sabaw, prutas na maraming tubig, at ilang gamot ay maaring makadagdag sa likido sa katawan mo at magdulot ng pagising sa gabi. Sa pamamagitan ng maliliit pero sinadayang pagbabago, maaari mong pagandahin ng husto ang kalidad ng tulog mo, bawasan ang panganib ng pagbagsak sa gabi at pangalagaan ang iyong kalusugan sa pangmatagalan.
Kung nandito ka pa rin sa video at may natututunan ka, magkomento ng dalawa sa ibaba para malaman kung kasama ka pa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang mag-subscribe at ion ang bell icon para sa masusunod naming videos. Ang suporta mo ay mahalaga sa amin. Tuloy tayo. Gawain 3. Pagtulog sa kwartong masyadong mainit. Maring nakakangganyo ang ideya ng mainit at komportableng silid tulugan, pero kung ikaw ay lampas 70, ang pagtulog sa masyadong mainit na kwarto ay maring tahimik na magdulot ng panganib sa iyong kalusugan. Maraming nakatatanda ang nakakamaling itodo ang thermostat o gumamit ng mabibigat na kumot, iniisip na makakatulong ito sa mas maayos na tulog. Pero ang totoo, ang sobrang init sa gabi ay maring magdulot ng problema sa puso, dehydration at mahinang kalidad ng tulog ng hindi mo namamalayan. Habang tumatanda tayo, humihina ang kakayahan ng katawan na mag-regulate ng temperatura. Mas bumabagal ang pagpapawis at paglalabas ng init, kaya mas madaling tumaas ang temperatura ng katawan, lalo na habang natutulog. Kapag masyado kang nainitan, mas natatrabaho ang puso mo para palamigin ang katawan at ito'y naglalagay ng dagdag na stress sa cardiovascular system. Lalo na itong delikado kung may kondisyon ka sa puso, mataas na presyon o problema sa sirkulasyon. Isipin mo ito. Naalimpungatan ka na ba sa pawis pagkabalisa o nahihirapang huminga sa gitna ng gabi? Iyan ang katawan mo na nahihirapan sa pag-regulate ng init. Ayon sa mga pag-aral, ang pagtulog sa mainit na kwarto ay nagpapataas ng panganib ng dehydration kahit hindi mo ito nararamdaman. Ang kahit bahagyang dehydration sa gabi ay nagpapalapot ng dugo, na nagpapataas ng panganib sa blood clot, atake sa puso, at stroke lalo na sa matatanda. Isang halimbawa, isipin si Mang Frank, 74 anyos, retirado at mahilig magbasa sa kama bago matulog. Pinapanatili niyang 75-24F ang temperatura ng kwarto at gumagamit ng makakapal na kumot para manatiling mainit. Pero gabi-gabi, nagigising siyang pawis na pawis, balisa at pagod pa rin sa umaga. Hindi niya alam na ang sobrang init sa kwarto niya ang dahilan kung bakit hindi siya nakakapasok sa malalim at nakapagpagaling na. Antas ng tulogang uri ng tulog na mahalaga para sa kalusugan ng isip, katawan at puso. Ang mas malamig na silid ay tumutulong sa katawan na natural na pababain ang core temperature nito, isang mahalagang proseso para sa mas malalim at mas mahimbing na tulog. Ang malalim na tulog ay nakakatulong sa memorya, resistensya at mas mahabang buhay. Maraming matatanda ang nagsasabing mas maganda ang gising nila at mas malinaw ang isipan kapag sa malamig na kwarto sila natutulog. Ano ang tamang temperatura sa pagtulog? Iminumungkahi ng mga eksperto ang 60, 24 hanggang 67, 24F para sa pinakamagandang kalidad ng tulog. Kung masyadong malamig ito para sa iyo, gumamit ng magaang kumot tulad ng cotton sa halip na mabibiga at synthetic. Magsuot din ng magaang at breathable na damit sa pagtulog para mas madaling makontrol ang init ng katawan. Isa pang simpleng paraan, buksan ang bintana para sa sariwang hangin o gumamit ng ventilador para gumalaw ang hangin. Bukod sa paglami, nakakatulong din ito sa mas malinis na hangin na makakabawas sa pagkaabala, sa pagtulog dahil sa problema sa paghinga. Ang maliit na pababagong ito sa kwarto mo ay pwedeng magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan mo. Sa pagpapanatiling malamig ang silid, nababawasan ang stress sa puso, gumaganda ang tulog, at mas magaan ang pakiramdam sa pagising. Ngayon, pag-usapan natin ang huling gawain bago matulog, isang bagay na madalas gawin ng maraming matatanda gabi-gabi nang hindi nila namamalayan kung gaano ito kapanganib, maaring magulat ka. Gawain,
4. Pagtulog sa maling posisyon. Karamihan sa mga tao ay hindi masyadong iniisip kung paano sila natutulog. Basta comfortable sila. Pero lampas ng 70, ang posisyon ng pagtulog mo ay may malaking epekto na sa kalusugan kahit hindi mo agad namamalayan. Ang maling posisyon sa pagtulog ay maaaring magdulot ng problema sa paghinga, mahinang sirkulasyon ng dugo, at mas mataas na panganib ng atake sa puso o stroke. Maraming matatanda ang natutulog sa paraang palihim na sumasakal sa katawan gabi-gabi. Bakit ito mahalaga? Habang tumatanda tayo, nakbabago ang tonong kalamnan, kapasidad ng baga, at sirkulasyon. Kung matagal kang nakahiga sa maling posisyon, nababawasan ang daloy ng hangin, bumababa ang antas ng oksigen at naipit ang maugat. Sa pagdaan ng panahon, maaari itong magdulot ng hilik, sleep apnea at stress sa puso habang natutulog. Halimbawa, ang pagtulog ng patagilid sa likod, flat on your back, ay maaring comfortable pero ito ang isa sa pinakadelikadong posisyon para sa nakatatanda. Kapag nakatihaya, bumabagsak ang dila at malalambot na bahaging lalamunan na humahadlang sa daanan ng hangin. Maaring magdulot ito ng obstructive sleep apnea, isang kondisyon kung saan pumuputol-putol ang pahinga habang natutulog. Maraming hindi alam na mayroon sila nito pero malaki ang koneksyon nito sa sakit sa puso, mataas na presyon at biglang cardiac arrest. Isipin mo si Mang Roberto, 76 anyos, na palaging nakatihaya matulog. Napansin ng asawa niya na minsan ay tigil sa paghinga si Roberto sa gabi, tapos biglang hihinga ng malalim. Una, binaliwala lang nila ito. Pero lumipas ang panahon, lagi na siyang pagod pagkagising, may pananakit ng ulo at hirap mag-concentrate sa araw. Nang mapakonsulta siya, nalaman niyang ang posisyon ng kanyang pagtulog ang napapalala sa kanyang sleep apnea at araw-araw nitong pinahihirapan ang kanyang puso. Kahit wala kang sleep apnea, ang maling posisyon ay maaring makaapekto sa sirkulasyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagtulog sa kanang bahagingang katawan ay naglalagay ng dagdag na presyo sa puso na pwedeng magdulot ng pamumuo ng likido sa baga at binti at sa pagdaan ng panahon, maring mauwi sa congestive heart failure. Ano ang pinakamainam na posisyon sa pagtulog para sa mga lampas 70? Iminumungkahi ng mga eksperto na matulog sa kaliwang bahaging katawan. Sa ganitong posisyon, mas maganda ang sirkulasyon, mas mahusay ang pagpom ng puso, at mas mabilis ang pagtunaw ng pagkain. Kung may acid reflux ka, makakatulong din ito para maiwasan ang pag-akyat ng asido sa lalamunan, kaya mas maginhawa ang tulog. Kung nahihirapan kang manatili sa isang tabi habang natutulog, gumamit ng body pillow para pigilan ang paikot pabalik sa likod. Maaring itaas ng bahagya ang ulunan gamit ang supportive na unan para manatiling bukas ang daanan ng hangin. Kung may pananakit ng kasukasuan, maglagay ng unan sa pagitan ng magtuhod para maayos ang pagkakahanay ng gulugot. Ang simpleng pagbabago ng posisyon sa pagtulog ay maaring magdulot ng malaking benepisyo sa kalusugan. Sa pagtulog ng tama, mas ligtas ang puso, mas maganda ang daloy ng hangin, at mas masarap ang gising. Pagninilay at paalala, tinalakay natin ang 4 na gawain bago matulog na tila simpleng nakasanayan, pero maaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan pagkatapos ng 70, pagkain ng sobrang gabi, pag-inom ng maraming likido bago matulog, pagtulog sa sobrang init na kwarto, at pagtulog sa maling posisyon. Ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago sa iyong gabi-gabing routine, maaari mong pagandahin ang tulog mo, pababain ang panganib sa kalusugan, at gumising araw-araw na mas masigla. Ngayon, maglaan ng sandali para pag-isipan, alin sa mga habit na ito ang ginagawa mo rin gabi-gabi?
Madali ka bang magising sa gabi? Pinapawisan ka ba habang natutulog? Natutulog ka ba ng patihaya mula pa nun? Anuman ang sitwasyon mo, ang susi ay kamalayan. Kapag nakita mo ang problema, kaya mo na itong baguhin. Kaya ito ang hamon ko sa iyo. Ngayong gabi, obserbahan mo ang sarili mong routine. Subukang baguhin kahit isa lang sa mga ito at tignan kung ano ang epekto nito sa tulog mo. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang kwento mo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi kung ano ang natutunan mo ngayon at paano mo ito isa sa buhay. Mahalaga sa amin ang iyong salobinang komento mo ang nagsisilbing inspirasyon para sa amin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, mag-subscribe, at i-share mo ito sa iba. Ang iyong suporta ang tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng content na nagbibigay kaalaman at paasa. Maraming salamat sa panonood at sana'y makasama ka naming muli sa susunod na video.